Proyekto Helmo. Simulan natin to, Sir Seth. Sa panahong nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba, ang kapatid kong si Alex. Ako nga pala si Marco. At ito, ang karanasan namin patungkol sa kababalagan. Nagtatrabaho ang bunso kong kapatid na si Alex noon bilang tagagapas ng tubo. Madalang lamang din kami kung magkita dahil noong mga panahon na ito, nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Samantalang siya ay tamad mag-aral kaya pinili na lamang niya na magtrabaho noon. Pero gayon pa man, siya yung nagmistulang breadwinner noong mga panahon na ito. Malaking pasaway pero hindi madamot pagdating sa pinansyal. Sa katunayan ay pinagmamalaki pa nga niya ang mga kinikita at ibinabahagi niya sa mga magulang namin noon. Isang araw, umuwi si Alex na putlang-puta. Alam mo, Sir Seth, moreno kaming magkakapatid. As in, hindi kami makikitaan ng puti pero noong mga panahong umuwi itong si Alex, daig pa nito ang kulay ng kinilaw na isda na putlang-putla noon na akala mo binabad ito sa suka. Pawis na pawis ito na nanunuyot ang balat. At ang buhok nitong kulot ay bagsak at tila nanlalagkit na nakadikit sa balat niya. Anong nangyari sa'yo, Alex? Tanong ko sa kapatid ko na ito. Sabi niya, masama lamang umano ang pakiramdam niya. Gusto lamang umano niyang magpahinga noon. Hinayaan ko na lamang din ito. Parang wala na kasi ito sa wisyo o ano eh. Naisip ko pa nga, baka uminom. Pero ang aga din niyang uminom kung bago pa lamang magtakip silim ay umuwi na ito. Pero yun nga, ang siguro pinakamalapit na dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Baka nakainom lamang ito. Pagka-uwi ay nagmukmuk na lamang ito sa higaan niya. Gagalaw-galaw naman ito habang tinitingnan ko. Kaya hinayaan na lamang namin siya ni nanay na maghapong tulog. Bukod kasi sa abala si nanay noon ay nagre-review din ako para sa paparating ko na eksaminasyon. Kung hindi lamang dumating si tatay ng patakip silim noon, ay hindi namin naalalang tulog pa rin pala si Alex. Sinabi ni tatay na gisingin na ang kapatid ko kasi nga may paniniwala sa amin noon na dapat ay hindi ka ginagabi sa pagtulog sa hapon. Hindi ko na alam kung bakit o ano ang dahilan pero basta ganon. Nung pumasok ako sa kwarto, alam mo yung amoy pawis na maasim ang paligid. Kahit hindi naman kulob yung kwarto niya, malaki ang bintana. Si Alex, kahit na medyo hindi malinis sa mga ginagawa niyang trabaho, wala po yung amoy na hindi maganda sa ilong. Pero noong gabing yon, ganoon ang amoy. Noong hinawakan ko na siya habang nakakumot, nagulat ako dahil basang-basa ang kumot niya. Hindi ko alam kung pawis ba yun o ano pero doon nanggaling ang maasim na amoy at medyo malagkit din ang mga basang yon. Alex, anong nangyayari sa'yo? Dito na dumilat ang kapatid ko sa tanong ko na para bang nagtataka din nun. Maaliwalas ng mukha niya. Moreno na ulit. Pero ayun nga, nagulat din siya sa basa at malagkit na kumot at higaan nun. Grabe naman yung pawis ko. Pinagsabihan siya ni tatay na dahan-dahan sa pag-inom pero ang sabi ni Alex, hindi umano siya uminom. Talagang habang nasa may trabaho siya ay bigla na lamang siyang nahilo at tila pa gutom na gutom pero walang gana. At dahil hindi na niya kaya ang sama ng pakiramdam, nagpaalam na lamang siyang uuwi para makapagpahinga nga nun. At ayun na,
Tuloy-tuloy na siyang natulog noong araw na yon. Gaya ng ibang mga kwento, weirdo man, pero binaliwala na lamang namin ang nangyari nun. Pinalitan na lamang ni Alex sa mga sapin at kumot ng higaan niya at ibinabad muna sa may labahan. Kalaliman ng gabi, kung kailan masarap ang tulog ko ay napaiktad ako ng gising nang marinig kong sumisigaw si nanay. Napabangon ako nun. Halos sabay kaming lumabas ni tatay sa kanya-kanyang kwarto nun. Nakita namin si nanay sa may sala na nakatulala habang nakatingin sa likurang pintuan namin. Nanginginig si nanay nun. Alam mo, kung may sakit lang sa puso si nanay baka talagang nabulagta na lamang siya nun. Dahil sa sobrang takot niya, napaihi pa ito. Sa pag-aakalang ang inatake ito ng puso ay agad-agad itong sinalo ng aking ama. Inalalayan na makaupo nun. Halos ilang minuto atang hindi makahinga ng maayos si nanay bago ito tuluyang nakahinga at talagang umiyak ng todo-todo na aakalain mong bata. Hinayaan na lamang namin siyang gumawa ng gumawa hanggang sa nang kumalma na ito. Bago ito nakapagkwento ay sinilip niya si Alex nun. Nakahiga ito. Doon na kami nagtaka na sa buong gulo na nangyari ay malalim pa rin ang tulog ng kapatid ko. Maayos naman siyang tingnan na parang walang problema na humihinga pero mukhang pagod na pagod. Ayon kay nanay, lumabas umano siya kasi may mga naririnig siyang parang may yabag ng paroon at parito sa loob ng kwarto ni Alex palabas. Light sleeper si nanay. Konting ingay at kalusus lang. Nagigising na ito. Lalo pa kaya kung paulit-ulit. Kaya naman sana ay titingnan na niya si Alex kung ano ang nangyayari dito. At pabalik-balik ito. Pagkalabas niya ay naabutan pa niya si Alex na naglalakad na naman. Mula sa kwarto niya ay dumiretso ito sa likurang pintuan ng bahay. Siguradong sigurado umano si nanay na si Alex ang nakita niya. Sa suot nitong damit, sa buhok, sa tindig, maging ang korte ng mukha nito. Kahit na patagilid lamang ang nahagip ni nanay nun. Tinanong niya ito kung may problema ba, kung saan ito pupunta, at bakit kanina pa ito pabalik-balik. Hindi ito tumigil sa paglalakad. Kaya naman sinubukan itong habulin ni nanay pero pagkalabas nito sa may pintuan, bigla na lamang umanong nagbago ang anyo nito. Mula sa lalaking kawangis ni Alex, ay bigla na lamang itong naging isang uugod-ugod na babaeng nakaitim na may mahabang salawal. Tumigil ito. Muling humarap kay nanay at sinabing magbabayad umano si Alex sa ginawa niya. Hanggat hindi na ibabalik ni Alex ang nawala, idadamay niya umano ang mga kasabwat at may kagagawan. Lalong-lalo na kaming pamilya ni Alex noon. Lumabas si tatay noon para hanapin ang babaeng sinasabi ni nanay. Ayaw kasing maniwala ni tatay ng buo noon, na para bang sa tingin lamang niya ay nananaginip lamang si nanay. Lalo na noong pagbalik niya, nang sinapu niya si nanay ay nilalagnat na ito. Nagpasya na lamang sila tatay na sa umaga na lamang kakausapin ang kapatid ko, dahil baka abutin pa kami ng umaga kapag nag-usap-usap pa kaming magpamilya. Tsaka isa pa, napakalalim na talaga ng tulog ni Alex noon. Tapos, inaantok na rin kami at bigla na lamang din nang hina si nanay noon. Kaya naman nagpasya na lamang kaming matulog. Sumunod na araw, maaga pa ako nagising. Kailangan ko kasing pumunta ng bayan para sa kakailanganin ko sa eskwela.
Pero sa buhay probinsya kung maaga ka magising ay mas maaga pa ang mga magulang mo at mga nagtatrabaho sa bukid nun. Subali nag-aasikaso na ako ng sarili ng mag-isa. Wala si nanay at tatay. Nakita ko si Alex na tila may hinahalukay sa may kwarto niya. Kinuwento ko kay Alex ang nangyari kay nanay pero wala itong nasagot. Tiningnan ko ito. Naabala pa rin sa paghahalukay ng mga kagamitan nun. Tinanong ko ito kung ano ang hinahanap niya. Napakaburara niya kasi sabi ko. Sariling gamit niya hindi niya makita sa kwarto niya wala namang nakikialam nun. Tumitig lamang ito ng, alam mo yun, parang blanco. Pagkatapos noon ay naglakad ito at sinara yung blinds o yung tinatawag naming kortina para sa pintuan. Wala ito sa mood kaya nagpatuloy na lamang ako sa ginagawa ko noon. Bago ako umalis. Naabutan ko si nanay na ayos ng pakiramdam. Nasa kabilang bahay ito. At alam mo na, nakikipagtsismisan na naman. Si tatay umano ay pumunta na rin sa bukid noon. Manganganak na umano ang alagang kalabaw nitong kumpare niya. Tapos ay didiretso na rin siya sa bukid namin. Pero dito ako nagtaka. Sabi ni nanay, hindi daw niya nakausap si Alex dahil maaga pa itong umalis. Nung magising sila ni tatay ay wala na ito. At paniguradong kapag ganitong mga panahon na maaga ay malayo-layo pa ang nilalakad nito papunta sa pagtatrabahuhan niya. Takang-taka ako nun. Sabi ko kay nanay, paanong nangyari yun ay kausap ko si Alex sa bahay. Dali-dali kaming bumalik ni nanay sa bahay nun. Wala si Alex pero makalat ang kwarto nito na tila talaga may humalukay nun. Marami mang tanong ay iniwan ko na lamang ito kay nanay at umalis na ako para makauwi kagad. Pero pagkabalik ko, sa bukana pa lamang ako ng baryo namin ay kaagad na akong sinalubong ng mga nakakakilala sa pamilya namin nun. Gulong-gulo ako dahil meron umanong nangyari kay nanay, tatay at Alex na hindi maganda sa magkakaparehas na oras pero sa magkakahiwalay na lugar. Una, si nanay. Ito ay kwento ng aking ina noong may masmasa na siya. Ayon kay nanay, gumagawa lamang siya noon ng mga tipikal na gawaing bahay. Maya-maya pa, merong kumatok sa may likod bahay nito. Malakas na katok umano ito pero ang ipinagtataka niya, nang tingnan niya ay walang tao. Yung pintuan kasi namin na gawa sa kawayan kaya makikita mo talaga kung may tao sa labas o wala. At isa pa, may bakod kami. Bago ka makakapasok, dapat sa gate pa lamang ay hindi ka na makakapasok nun. O doon pa lamang ay tatawag ka na. Paulit-ulit ang katok na yon. As in katok tao daw talaga, sir. Kaya naman siguro dahil dala na rin ang kuryosidad at hindi naman din kumakahol ang mga aso namin. Binuksan niya ito. At dito na. Alam mong imposible pero lumitaw na lamang bigla sa harapan ng aking ina ang dalawang sawa na kasing laki ng braso niya. Hindi matatakotin si nanay sa ahas kasi normal lamang ito sa amin. At sa itsura nito ay ito yung tipo ng ahas na walang lason. Pero ang ikinagulat ng aking ina ay ang biglang pagpulupot nito sa isa sa mga paa niya. At ang mas nakakapagtaka pa ay nagawa nitong hilahin si nanay na dahilan para matumba ito. Nang maramdaman umano ni nanay na parang hinahatak na siya palabas ng bahay, ay doon na niya pinilit labanan ang ahas. Ginalaw-galaw ni nanay ang buong katawan niya. Iwinasiwas niya ang paa niya sa pumupulupot na ahas na yon.
At halos papasigaw si nanay nang hatakin pa siya lalo ng ahas na ito. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya o ano nun. Pero yung ahas na nakapulupot sa paa niya, bigla na lamang itong naging isang maputlang kamay na nakakapit sa paa na yon. Dito na siya humingi ng tulong at mabuti na lamang na noong oras na yon ay nandun ang kapitbahay namin na amiga ni nanay sa likuran din ng bahay at nangunguha ng kangkong para sa mga baboy. Wala man siyang nakitang kamay pero kitang-kita niya kung paano nga hatakin si nanay noon ng bagay na hindi niya nakikita. Nang tumakbo ito para saklolohan si nanay, bigla umanong bumitaw sa paa ni nanay ang kamay at gumapang ito na parang ahas palayo. Buong hita ni nanay na kinapitan nun na maga. Meron din itong bakat ng kamay. Dagdag pa dito ang nanlalagkit na kung anong bagay sa buong hita niya. At bukod pa dito, nang kunin siya ng kapitbahay ay mataas na ang lagnat nito. At dahil sa nanghina na lamang si nanay, kaya naman sa tulong ng iba pa naming kapitbahay ay dinala ito sa manggagamot na tawagin na lamang natin sa pangalang Uncle Ingo. Ito naman ang kwento ni tatay. Nasa may sakahan siya, sa sakahan namin. Kagagaling niya lamang umano noon doon sa kumpare niyang nanganak ang alaga nito. Nakatali naman ang kalabaw namin noon at siya ay nakatambay lamang at palakad-lakad sa may lupain. Maya-maya umano, bigla na lamang nagwala ang kalabaw. Yung tipo na parang may nananakot sa kanya, na umabot na sa puntong yung tinatalian nito ay umaalog na. Pilit itong pinapakalma ni tatay pero bigla na lamang itong tumingin sa kanya. At para umanong tao ang mga mata nito kung makatitig nun. Galit at nanlilisik. At nang tuluyan ng makalapit si tatay, dun na biglang nakawala ito sa pagkakatali niya. Binangga niya si tatay. Mabuti na lamang at nakaiwas ito kahit papano pero naging dahilan pa rin ito para matumba siya. Paatras si tatay na lumalayo habang ang kalabaw namin ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. At ito ang isa sa mga bagay na hindi makalimutan ni tatay noon. Sa hindi malaman o mapaliwanag na dahilan, biglang mabilis na tumalon ng kalabaw. Dahilan para masampahan siya nito sa paraang nasa taas niya lamang ito pero hindi yung natatapakan siya. At habang nakatitig ito ay may tinig na lumabas mula sa kalabaw na yon. O sa kung saang parte sa paligid nila kahit na walang katao-tao maliban sa kanya. Nagbitaw ito ng mga katagang malinaw na malinaw nun. Magbabayad kayo. Sabay bumagsak sa gilid ang kalabaw na ito. At sa malas, Sir Seth, patay ang kalabaw na yon. Humingi ng tulong si tatay nun. At nang malaman niyang nasa may manggagamot si nanay ay tumuloy din ito doon. Dumating ako kina Uncle Ingo. Dinig na dinig ko sa labasan pa lamang ng bahay niya ang sermon. Para bang may pilit siyang pinapaamin kay Alex. Sabihin mo na sa akin, Alex, kung ano ang nangyari sa'yo. Ayaw magkwento ng kapatid ko. Kahit na ang buong katawan nito hanggang sa buhok ay punong-puno ng kung anong malagkit na bagay. At kagaya ng una ko siyang nakitang masama ang pakiramdam. Namumutla ito. Nawala na naman ang pagkamoreno niya. Na parang hindi siya. Magtataka kayo kung bakit. Dalawa pa lang ang naikikwento kong karanasan. Si Alex hindi pa nagkikwento dito sa parting to. Kahit na silang tatlo ay naroroon kay Uncle Ingo. Malalaman niyo rin mamaya kung anong nangyari sa kanya. Pero sa ngayon, ito muna.
Si nanay noon ay may mga dahon sa ulo na nakatali. Ang paa niya naman ay ganun din. Samantalang si tatay ay maayos na katabi ni nanay. Hanggang sa walang ano-ano, naghihihiyaw ito. Sumisigaw si Alex na mainit ang katawan niya na para umanong may kumukulo sa loob. Takang-taka kami ng manggagamot kung bakit ayaw sabihin ni Alex kung ano ang ginawa niya, kung ano ang nangyayari sa kanya, at kung sino ang may gawa nun. Maski ako, nagagalit na. Tinanong ko si Uncle Ingo kung ano pa ba ang pwedeng gawin nun. Ayon sa kanya, isang kulam umano ang nangyayari. Walang duda, dahil natawas na niya ito pero medyo malabo pa ang kung sino. Kaya gustong makasigurado ni Uncle Ingo kung sino ang dapat niyang patatamaan, huhulihin o babalikan. Kung meron man daw isa pang pwedeng gawin, yun ay ang pasukin niya mismo si Alex. At ang ibig sabihin niya ng papasukin ay kailangang may gawin siyang dasal o ritual para makita ang pinagdaanan ng kapatid ko. Pero ang kapatid ko nun, masasaktan. Ibig sabihin lamang ay dodoble ang sakit na nararamdaman niya. Yung isang sakit ay dulot ng kung anumang ginagawa sa kanya ng mangkukulam na yon. At ang isa naman ay ang gagawin ni Uncle Ingo. Alex, sabihin mo na, ano bang nangyari? Walang sinasabi si Alex sa akin kundi, tulungan mo ako. Paano kita tutulungan kung hindi ka magsasalita, Alex? Ha? Hindi ko masabi, kuya. Hindi ko kayang sabihin. Hindi ko maintindihan kung ano at bakit yon ang tanging sinasabi ng kapatid ko sa akin. Pero nang makita ko siya na hirap, na si tatay ay may iniindang sakit din ng katawan mula sa pagkakabagsak nun, at pagkatapos ay nawalan pa kami ng kalabaw, at ang nanay ko na ganun din ang nararamdaman, ako na ang nagdesisyon na gawin ni Uncle Ingo ang nararapat. Isang hawak lamang sa daliri ni Alex habang ako ay hawak ang kapatid ko na noon. Sobrang lagkit talaga niya. Para akong nakahawak ng suso. Bumubulong-bulong si Uncle Ingo nun, habang sa bawat hinga at buga ng manggagamot ay siyang hiyaw, pamamawis at pagbaklas ni Alex ng sarili niya. Yun lang talaga ay hindi ko siya binitawan. Hanggang sa pati si tatay ay tumulong na rin sa paghawak sa kanya dahil habang patagal ng patagal, lalo siyang nagwawala at humihiyaw ng sakit nun. Umabot ito ng 1.5 oras. Ultimong kami ni tatay ay pawis na pawis nun. Pagod na pagod sa tuwing nagpupumigla siya. Sa pagbitaw ni Uncle Ingo sa daliri ni Alex, kumuha ito ng baon ng niyog. Dumura, naghugas ng kamay at nagsalita ng, "Ang pilyo ng batang yan, sa lahat ng nanakawan niya, yun pang may alam sa pangkukulam at may lahing aswang."